Juan 2 na nagsasabi, mga kapatid, na nagpapakita ng unang ginawang himala ng Lord sa kasalan sa Cana. At allow me to read a portion, mga kapatid, na kung saan nung lumikha ng himala ang Diyos sa kasalang ito, ay makita natin, mga kapatid, ang unang himala ni Jesus na kanyang ginawa sa kanyang ministeryo. Palakpakan muna natin ang ating Panginoon, pasalamatan natin ang Diyos na buhay. Siya'y mabuti at siya'y sapat sa lahat. Sabi po, mga kapatid, let me read from the beginning. At the third day, there was a marriage in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. Both Jesus was called and his disciples to the marriage. Inanyayahan si Kristo, inanyayahan pati ang kanyang mga alagad. And when they wanted wine, the mother of Jesus said to Jesus, they have no wine. Yung kanilang inumin ay nauubos na. At sabi po sa verse 4, Jesus said unto her, Woman, this is a respectful address of Jesus to the mother of Christ in the flesh. Woman, what here I do with thee? Mine hour is not yet come. His mother saith unto the servants, whatsoever he said unto you, do it. Ano man ang pinagagawa ng Panginoong Jesus sa inyo, gawin nyo. At Jesus said unto them, fill the water pots with water, and they filled them up to the brim. Punuin nyo yung tapayan na ito ng tubig. Yung tapayan, lalagyan ng tubig, lagyan nyo ng tubig. At sinunod ng mga utusan, mga kapatid. And Jesus said unto them, fill the water pots with water, and they filled it up to the brim. And he said unto them, draw out now. Matapos nila punuin yung tapayan, sige, kunin nyo na yung inumin galing sa tapayan na yan. Remember, ang ilinagay po, tubig. Tubig po. Pero pagkatapos ilinagay doon, sumunod sila kay Christ. Ang sabi ni Christ na susunod nilang gagawin, hanguin nyo mula sa tapayan na yan ang inumin. So, dito po nagkaroon na ng transition mula sa tubig. Yung ilinabas na tubig, hindi na po tubig. Alak na po. At mamaya ko papaliwanag sa inyo, mga kapatid, ano itong alak na to. Ito ba'y alak na kakalasing? At dito po, ituloy natin ang pagbasa. And saith unto them, draw out now, and bear unto the governor of the feast, and they bear it. Ipatikim nyo sa gobernador ng kasalang ito ang inumin na ito. At nung tinikman, mga kapatid, nung gobernador yung inumin, the ruler of the feast had tested the water that was turned into wine. Ayun. Tubig naging alak na po. They knew not whence it was. Hindi nila alam kung saan nanggaling ito. Ang nakakaalam lang ng himala, yung mga nagpuno ng tubig sa tapayan, yung mga servants. At ito ang kanyang sinabing patotoo, verse 10. Before we end it, verse 11. And saith unto him, every man at the beginning serve or doth forth good wine. And which, when men have drunk, pag nainom na nila itong magandang inumin na ito, yung susunod na isa-serve is worse. But thou hast kept the good wine until now. Hanggang ngayon, hindi na ubos yung maganda't mataas na kalidad na inumin. Ito pa rin ang nananatiling maganda. At verse 11, pansinin nyo. Huling verse na ating sitas. And the beginning of the miracles did Jesus in Cana in Galilee, and manifested forth his glory, and his disciples believed in him. Pwede ba natin sabihin uli yun? And his disciples believed in him. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bago po kayo upo, sabihin nyo sa inyong katabi, tagumpay sa pangalan ni Jesus. Please be seated. I'm so glad to see you all in church. Ako po'y nagagalak, natutuwa at nasisihan na kayo po'y nasa tahanan ng Panginoon. I'm excited to preach this sermon. Ang katapatan o ang kasapatan ng ating Panginoon.
Mga kapatid, mga kaibigan, ang setting po ng ating sermon sa umaga ding ito ay kasalan. Na kung saan nagpunta si Kristo, nagpunta po yung mga alagad, inanyayahan po, kasama si Maria, na ina ni Kristo sa pisikal. At mga kapatid, nagkaroon po ng problema. Weddings are occasions where trouble seems to naturally arise. Kayo ba po mga kapatid sumasang-ayon sa aking sinasabi na wala pong perfectong kasalan? Palaging, hindi mo naman siya plinano para magkaroon ng problema, pero tila baga kakambal ng kasal ang problema. Do you agree with that? Am I right? Na kahit ang ganda ng plano mo sa kasalan, palaging may problema. Sabihin mo sa iyong katabi, may problema. Nawala yung singsing. Pagka mahal-mahal nung singsing, nawala, hinahanap sa bulsa nung kung sino-sino. Saan ba nalagay yun? Tapos yung pagkakuha nung singsing, ibinigay sa bata, dadalhin doon sa altar, dadalhin doon sa pulpito, bibigay sa pastor, na gumulong naman. Hindi makita saan napunta. Mga aberya ba sa kasal? Pinansyal. Di ba? Minsan iniisip mo, sapat ba itong aming handa? Kung sapat man, masarap ba? Gugustuhin ba ng aming panauhin? Ito bang pakakasalan ng aking anak? Siya na ba talaga? So ang daming problema ba? Na parang dun sa pagpaplano, hindi mo naman talaga in-anticipate, napansin na magkakaroon ng ganong problema, pero nagkakaroon ng ganong suliranin sa kasalan. Napansin nyo ba mga kapatid, kung inyo pong napansin sa internet, yung mga bloopers po sa kasalan, ay tatawa po kayo ng husto. Naroon mga kapatid, yung kanilang setting ay sa garden wedding. Tapos tinawag po ng pastor yung best man. Abay nadapa yung best man, napunta sila doon sa koipan. Hindi lang yung yung best man ang nadapa at napunta doon sa koipan. Nasama niya pa yung bride, pati yung pastor nasama, nabaptize lahat sila doon sa tubig. Mga hindi inaasahang mga aberya nangyayari sa kasalan. At minsan naman yung pastor na magkakasal, biglang nagkaroon ng aberya ang tiyan. Hindi niya pwedeng basta-basta iwanan, pero paano kung magkalat po siya ron? So kailangan po siyang may I go out sa panahon na importante yung okasyon. Problema sa kasalan, normal. Pagka ikaw ay umattend ng kasalan, wala ka nakitang problema, that is an exception. Kasi lahat po talaga nagkakaroon ng problema. Minsan yung pastor hindi makasipot dahil nagkasakit at nagkagilap sila ng pastor para matuloy lang yung kasal. Nandoon mga kapatid, ang pastor nyo, nagkaroon po ng problema dati. Ako po hindi pa po manggagawa ng Diyos. Ako po ay ikakasal kay Sister Lani. Hindi nyo ba alam na sa araw ng kasal kinabukasan, this is I think 31 years, Sister Lani, ago, ikakasal na lang po kami kinabukasan. Nag-strike yung restaurant na pagdadausan ng reception namin. Imagine the pressure. Kinabukasan na yung kasal namin. Yung restaurant na binook namin ni Sister Lani, ang tawag po ay Shangri-La. Hindi po yung Shangri-La dun sa mamahaling lugar ng EDSA. Hindi doon. Yung Shangri-La na nagsara na sa Quezon City. Alam niyo this is Kowloon, Quezon City. Yung across, there is what we call a Shangri-La restaurant. It's a Chinese restaurant. Binook na po namin yun. Kataka-taka pero totoo. Nag-strike. Kaya yung mga tauhan ng Shangri-La nagpunta sa tahanan nila Sister Lani. Kasi siyempre nagpaplano po kami, kinabukasan kasal na tapos ngayon pa sila nag-strike. Kinakausap si Sister Lani, sabi, huwag po kayo mag-alala, ililipat po namin yung reception doon sa sister company naming restaurant. Palakpakan po natin ang ating. Nagkaroon ng aberya.
Kung alam mo na magkakaroon ng aberya yung restaurant tayo, bakit ka magbubuk doon, aber? Ganon po ang nangyari sa kasalan sa Kana. May problema. Mahaba kasi yung pagdiriwang sa kasal dati. Hindi lang po isang araw, minsan maabot ng ilang araw. At dito sa kasalan nito, inanyayahan si Kristo, alagad niya, naroon lahat. Pero may problema, nauubusan na sila ng inumin. At sasabihin ko sa inyo, sa maraming tao na akin pong nakakausap, kadalasang alam nila sa Biblia, ito lang. Ano yun? Na si Kristo gumawa ng alak mula sa tubig. At ang justification nila ganito, kaya nila alam yan para pangalandakan sa kausap nila, kaya ako umiinom ng alak. Kasi si Kristo mismo kumuha ng alak eh. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pero yung alak nung unang panahon, hindi po katulad ng alak natin ngayon na pag sinabing alak, otomatiko nakakalasing na. Ang alak dati mga kapatid, na ang tawag ay good wine. Sabihin nyo nga sa inyong katabi, good wine. Ito po yung alak na galing sa katas ng ubas na walang halo. Pure grape juice. Puro at napakasarap na inumin. First class. Pero sa panahon natin, pag sinabing alak, nakakalasing na. Pero sa ancient, sa panahon ni Kristo, pag sinabing alak, it can mean alak na nakakalasing or itong alak na what we call good wine. Hindi po nakalalasing yan. Puro na inuming galing sa katas ng ubas. Called good wine. Bakit ko sinabing ganon? Kasi mga kapatid, itong good wine, ginamit po na example ng Lord na kumpara sa kanyang dugo sa Santa Cena. Di ba nagsasanta Cena tayo? Tayo'y kumakain ng simbolo ng katawan ng Lord at iniinom natin ang simbolo ng dugo ng Panginoon. Tama ba? Sa pamagitan ng alak. The wine. The good wine. The good wine represents the pure blood of the Lord. No contamination. Pure. Also the wine that is good symbolizes harvest in the Old Testament. Pag sinabing merong ng wine tayong ani, may harvest na po. Kaya, it symbolizes prosperity. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At pagka merong ganyang inumin, pwedeng gamitin sa pagdiriwang. Kaya yun yung nauubos na po sa kasalan sa Kana. Nauubos na po yung supply. Kaya, ang nangyari mga kapatid, to cut the long story short, Jesus Christ intervened in the problem of the wedding of Cana. May problema sa Cana, inayos ni Kristo. Mula yung tubig, ginawa niyang alak. Naghimala siya. Gumawa siya ng kababalaghan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Gumawa siya ng solusyon. In verse 9, hallelujah, makita natin Jesus intervened by turning water into wine. This is the first miracle of His ministry. In verse 11, mga kapatid, states that the disciples believed in Him. Dahil sa nakita nila na ginawang himala ni Kristo, naniniwala na sila dati kay Kristo, pero higit pa ngayon silang naniwala. Bakit? Gumawa ng himala ang kanilang Panginoon. Tayo po, ganyan din eh. Yung sa pangangaral, naniwala ka kasi galing sa Biblia. Galing sa salita ng Diyos. Pero nung nakita mo talaga na naghimala ang Diyos sa buhay mo, lalo kang naniwala sa Diyos. Ganon din po sa mga alagad. Lalo pong lumalim ang kanilang paniniwala sa kanilang Panginoon. Did Jesus help solve their problem at Cana to leave them alone to fend for themselves later? Ang tanong ko simple,
Nung inayos ni Lord yung problema sa Kana, yung inumin, nadugtungan, kasi nga yung tubig ginawang alak, so tuloy-tuloy yung kasiyahan. Ang nakapansin ng pagbabago ron, yung gobernador, yung leader dun sa handaan, namamahala, ang sabi niya, nanatili pa rin yung sarap nung inumin. Yung good wine nung simula, good wine pa rin ngayon. Kaya siya ang nakahalata nun, mga kapatid. Did Jesus help solve the problem? Yes. Only in that occasion, dun lang ba sa pagkakulangan ng inumin? Hindi po. Meron pa pong malalim na layunin kung bakit ginawa ni Kristo yun. Hindi lang sa kasal siya concerned, kung hindi sa pagsasama ng kinasal. Nakuha nyo? The wedding and the marriage are two different things. Yung kasalan, okasyon lang yan para mag-isang dibdib yung dalawang nagmamahalan. Amen. Pero ang concern ng Lord, hindi lang yun. Ang concern niya, yung pagsasama mismo nung dalawang kinasal dun sa lugar na yun. Palakpakan natin ang Panginoon. Kompleto ang concern ng Panginoon. Hindi lang dahil kulang yung ulam o pagkain o inumin. Kung hindi, mas binigyan rin ng pansin ng Lord yung pagsasama nitong bagong kasal na ito. Ilang tao po, napakaganda, magarbo. Lalo na sa showbiz, ang ganda-ganda, pinaggastusan, kasal, en grande. Umiiyak pa yung lalaki pagkatapos ng ilang buwan. Hiwalay. Maganda yung kainan. Bongga po, mga kapatid. Pero ano nangyari doon sa importanteng dahilan bakit nagkasal? Yung pagsasama na panghabang buhay. Ilang buwan lang po, naghiwalay na eh. Pero dito sa kwentong ito, ang nagsimula ng mabuting gawa, si Jesus, gumawa ng himala. Tinapos niya. Kinumpleto niya. Hindi niya iniwanan sa kalagitnaan yung mag-asawa ngayon at iniwanan niya na. Bahala na kayo ha, tinulungan ko na kayo eh. Bahala na kayo ha. Ganun ba ang Panginoon? Hindi. Sapat si Jesus. Tumulong sa panahon ng pagkukulang at sapat si Jesus para tapusin at umabot sa dulo ang pagsasamang malulhati ng bagong kasal. Muli, palakpakan po natin ang Panginoon. Kompleto. Sabihin mo sa iyong katabi, kompleto. Sapat ang Panginoon. Sapat siya. I tell you mga kapatid, Philippians 1:6 says, He who began a good work in you will complete it in the day of Jesus Christ. May sinimulang magandang bagay sa iyong Panginoon? Nagsisi ka ba sa iyong kasalanan? Nakilala mo na ba siya? Simula pa lang yan. Sapat siya sa iyong pangangailangan. Hindi lang ngayon, hindi lang bukas, hindi lang panghinaharap. Sapat siya sa lahat ng iyong magiging pangangailangan. The sufficiency of Christ. He who began a good work. Sino ba sa Tagalog po? Na ang nagpasimula sa inyo ng anin, ng mabuting gawa ay lulubusin niya sa araw ni Jesucristo. Ano yung lulubusin? Tatapusin. Ano yung tatapusin? Kukumpletuhin. Hindi ka ibibitin ng Panginoon dahil siya'y sapat. Sa panahon mga kapatid na minsan parang feeling mo, nanghihina ka, tapos nakikita mo parang, ano ba, bakit nagkakaganito? Sa panahon na akala mo wala ang Panginoon, doon pa po siya nagpapakita. Doon niya pinararamdaman, hindi dahil sa kahinaan ninyo, kaya ako lalayo sa inyo. Mahina ka, malakas ka. Kung gugustuhin ko ako'y lumapit at pumuspos sa inyo, gagawin niya. Bakit? Sapat siya eh. May sariling isip ang Diyos eh. Sa panahon na kailangan natin ang presensya ng Lord, doon niya binubuhos. Sa panahon na minsan nanghihina ang karamihan, doon niya pinupunuan ang kulang. Bakit? Sapat ang ating Panginoon. He who began a good work in you will complete it in Jesus Christ.
Maraming minsan magagaling eh. Sa aming church dito, ganito ginagawa namin kayo. Tapos parang sinasabi, oo nga, bakit di namin ginagawa yun? Wala kang dapat ikabahala, Brad, sis. Hindi po gayahan dito. Ang importante, presensya ng Panginoon sumasa atin. Oh. Yun ang importante. At mamayang konti, papaliwanag ko sa inyo, hindi po lahat ng churches pareho. At dahil depende sa presensya ng Lord. Kung ang Diyos ay sumasa kanila o sumasa atin. Not to mention the other miracles the Lord performed. Ito pinag-usapan natin yung alak na galing sa tubig, yung himala ng Lord. Ang dami pang matitinding ginawang himala ang Panginoon. Yung pagpapakain ng ilang libong tao. Mula doon sa ilang tinapay at isda. Himala po yun, di ba? Yung patay, binuhay ng Lord. Yung kasalanan natin, pinatawad ng Panginoon. Ang daming himala. Pero mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, yung pagpapabuhay ng mga patay, tinesting niya yung sarili niya. Binuhay niya yung sarili niya. Kung sa Biblia sinasabi, ang Diyos bumuhay kay Kristo, may sinabi rin dito sa Biblia na binuhay mismo ni Kristo ang kanyang sarili. Ang sabi niya sa kausap niya mga Hudyo, tingnan mo kung asan yung daliri ni Kristo, destroy this temple and I will build it up. Akala nung kausap niya, 46 years namin tinayo itong gusaling templo na ito. Tapos sinasabi mo, kasama na yung paggiba, kasama pa yung pagtayo uli, 3 days, scammer ka yata. Pinapaikot mo kami. Hindi nila alam yung sinasabi ni Kristo na templo, ang katawan niya. Destroy this temple. In 3 days, I will raise it up. Kung kailangan ng himala para ikaw ay mabuhay mula sa patay, kaya po ni Kristo dahil siya ay sapat. Huwag kang manghina. Sa panahon ngayon, parang maraming nagmamarunong. Nasabihin ko sa inyo. Maraming yung magaling magsalita, makakita ka ba ng AI? Bibigay ng kape? Maniniwala ka ba sa AI kaysa sa Diyos na lumikha ng lahat? Ang AI, tayo gumawa niyan, tao eh. Sino gumawa sa tao? Ang Diyos. At itong Diyos na to, sapat. Siya ang aking pakikinggan at hindi AI. Yung AI, dapat turuan mo pa para magkaroon ng takot sa Diyos. At paano nila malalaman ito? Wala naman silang espiritu at kaluluwa. Meron lang silang ganito. Nakakatakot nga yung ibang church. Doon po sila kumukuha ng mga mensahe sa AI. Alam mo yung AI? Artificial Intelligence. Tayo po, pinangkukunan natin ng mensahe. Pinakasapat sa lahat. Jesus Christ. His words. In other words, when the Lord performed a miracle in Cana, it was not just about to save the face of the host of the guests. Hindi lang para wag mapahiya yung nagpapakain na kasakasakaling wala na pong maihanda at maihain ay mapapahiya ng husto. Hindi lang po yun ang inisip ng Panginoon, kundi yung pagsasama ng bagong kasal. Verse 10, the governor said, every man at the beginning doth set forth good wine, and when men had well drunk, that which is worse, but thou hast kept the good wine. Pagka naubos na itong maganda, natural ang itutulak at ibibigay na inumin ng mga tao, yung tira-tira na lang. Pero dito sa handaang ito, napanatili nyo yung kalidad ng inumin. The good wine is still good wine. Alam nyo yung pattern, kapag inanyayahan mo si Kristo sa buhay mo at sa buhay natin, paganda ng paganda ang buhay nating lahat. Mauubusan na po, Panginoon. Tutulong siya kasi siya'y sapat.
Hindi niya lang iniisip yung pangangailangan mo ngayon. Iniisip niya yung panghinaharap. Iniisip niya rin yung bukas. Because siya ay sapat. At the best is indeed has yet to come. Nakikita niyo mga kapatid sa ating church, sa inyo pong mga bagong dating dito, mapalad po kayo. Malambot na po yung upuan ninyo. Dati ang upuan po namin, pag medyo mabigat-bigat ka, Brad, minsan maririnig ko, Happy New Year! Hindi. Sumabog po yung upuan. Kasi yung umupo, yung medyo heavyweight. Sabi, naku, bili na naman tayong upuan ito. Hindi natin minsan naisip yung tao kung nasaktan o kailangan ma-hospital. Walang-wala po dati ang church. Naririto po kayo, bunga po yan ng pananalangin. Bunga po ito ng pananampalataya. Bunga po ito ng kasapatan ng Panginoon. Na sinasabi niya, anak, hindi ka habang buhay magsasamba sa akin sa tagpi-tagping sambahan. Kung makapupunta po kayo dun sa dating simbahan, my goodness, yung electric pan namin dun, nung siyempre lilipat na po rito, di ba? Yung mga gamit dun sa lumang church, dadalhin na rito. Nagkasya lang sa isang jeep, kumaalog-alog pa. Ganun lang karami yung ari-arian po ng simbahan natin, yung lumipat dito. Tapos yung tinanggal mula sa pagkartonilyo yung electric pan, hindi pa yata hinahatak, natanggal na. So in other words, kung tayo po ay nanatili pa rin magpumilit sumamba ron para siguro magtipid man lang para bago lumipat dito, meron pong mapapahamak, mahuhulog po yung electric pan sa kanyang ulunan. Kaya pala tayo dinala na ng Lord dito. Tapos na po yung serbisyo dun sa Padre Pia, bang street yun? P. Gomez. Dakila ang Diyos, sapat ang Diyos. Dinala niya tayo sa bagong church. Sa lumang church, tagpi-tagpi. May dumating na Australian sa atin, di ba? Gusto kong iharang-harang yung katawan ko, huwag yung kunan yan, hindi McDonald to. Kasi kung sino man nagtapal nung tagpi na yon na may McDonald pang nakalagay, ganun po ang simula ng church natin. Pero hindi pinahintulutan ng Lord manatili tayo sa ganung kalagayan. Inangat niya tayo. Ang sabi sa Biblia, iangat natin ang Lord. At tayo rin iaangat niya. Magpakumbaba raw tayo. At tayo iaakyat ng Panginoon. Sapat ng Panginoon. Hallelujah, praise God. Paganda ng paganda. Sabihin mo sa iyong katabi, paganda ng paganda. Hindi yung paurungan. Sino po pupunta sa church pag uurong yung buhay ninyo? Ang sama na nga ngayon, lalo pang sasama. Hindi ganun ang layunin ng Lord. Ang layunin ng Lord ay tulungan tayo, bigyan tayo ng bagong buhay, ligtas ang ating kaluluwa. Praise God. Praise God. Magandang pasimula, kukumplituhin ni Lord. Hanggang dulo, sa dulo maayos pa rin. Saving the best for last. Palakpak sa Panginoon. Church, 4 na bagay, invite Christ. Pagka kayo ay umaattend ng church, hindi po ito ebidensya na kasama nyo na ang Lord sa buhay ninyo. Kasi maaaring umaattend lang kayo dahil gusto nyo sumama, gusto nyo sumamba. Pero hindi nyo naunawaan na kailangan pala imbitahin muna si Kristo sa buhay ninyo. Para kung ano man problema meron doon sa buhay nyo, isa-isa niyang maayos. Kasi pag hindi nyo siya inanyayahan, kahit gusto kanyang tulungan, kahit kaya niyang gumawa ng himala, hindi niya ito magawa sa buhay mo. Why? You left Him outside of your life. He's knocking on the door, ladies and gentlemen, of the door of the believer. Kailangan bukas ang pintuan mo para yung Kristo makapasok at makatulong sa atin. Ang problema, though we need help, we don't admit it. We need help from God Himself
but we close the door and say, I can manage. But you can't manage for long. Hindi mo kakayanin ang sarili niyan. Anyayahan mo ang Panginoon. Sasabihin ko sa iyo, magugulat ka. Kung dati mo pa binuksan yan, marami ng problemang naayos sa buhay mo. Tulad ng ginawa ni Kristo sa kasalan ng Kana. Nung He was invited, hindi lang niya kinonsume yung mga pagkain doon, siya pa ang gumawa ng milagro sa handaan sa Kana. Invite Christ. Invite Him. Invite the solution to come upon one's life, ensuring Christ's presence in any situation that needs miraculous actions, just as what He did in the wedding at Cana. Number 2, if you invite Christ in your life, you will know who He really is. Ang mga alagad, di pa nila lubusang kilala si Kristo. In fact, mayroong panahon na gusto nila tumalikod kay Kristo. Pero nakita nila may himalang ginawa si Kristo, napabilib sila. Kaya instead na sila bumitiw, nagpatuloy sila sa pagsunod kay Kristo. Kailangan mo makilala kung sino si Kristo. Sa ibang church, si Kristo po ay estatwa. Ginagawa namin yan, pastor, para hindi kami makalimot kay Kristo. Kahit saan kami, meron kaming ribulto para ipaalala sa amin na siya ay narito. Kaya minsan sinasabit namin sa kwintas, nilalagay namin sa kotse dun sa harap para masabi, God bless our trip. Pero mga kapatid, kaibigan, ang Diyos ay Espiritu. At gusto niya, kung sasambahin mo siya bilang Espiritu, ay sa Espiritu at sa katotohanan. Yun ang hinahanap ng Lord, nasasamba sa Kanya. Kaya nga hindi natin mapigilan sa church natin, maingay talaga tayo. Not for the sake of being noisy itself. That's the natural effect of worshiping God, expressing. Naluluha ka, minsan natatawa ka rin sa kasiyahan mo sa Panginoon. It's normal in praising the Lord like that, in spirit and in truth. Pero kung sasambahin mo ang Diyos at gagawa ka pa ng ribulto niya na pinagbabawal niya, wala po yan sa salita ng Diyos. Ayaw ng Diyos na meron siyang imahin na magiging representative para dun tayo sasamba bilang pag-alala. Maganda layunin, pero sumusunod ba tayo sa gusto ng Lord? Alam niyo ba, our Father, Ama namin, our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ribulto, ang litrato, ang imahen. Hindi. Sambahin ang pangalan mo. Kaya itong pangalan ng Lord, sinasamba natin mga kapatid. Hallelujah. Oh, Jesus. Praise the name of the Lord. Biruin mo, palagi mo pinipray, memorize mo, hindi mo naiintindihan yung nilalaman ng prayer na yon. Na dapat i-apply mo yung sinasabi mo. Ang sinasamba, hindi po imahe, hindi po yung ribulto o estatwa. Ang sinasamba, pangalan ng ating Panginoong Diyos na buhay. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Hallelujah. Maraming magagandang programa, pero para sa akin, yung sambahin yung tunay na Diyos, sapat na po yan. Kasi sapat ang Panginoon. Know who Christ is. Sa iba naman, napakaganda ng pagkapilya, mas malaki pa sa atin. Tapos kung gusto mong magpunta ron, para magpunta ka, itatala yung pangalan mo, bibigyan ka ng bigas. Bibigyan ka ng kung ano-ano, wala namang bagyo, pero bibigyan ka ng mga bagay. Ikaw naman, nainganyo ka. Hindi dahil gusto mo makilala Diyos, kundi parang natutuwa ka, binigbigyan ka para lang umaten. Tapos dun sa church na yon, si Kristo tao lamang. Ang tanong sa inyo mga kapatid, kayo tatanungin ko diretso, kung si Kristo tao lamang,
Bakit siya nakakagawa ng milagro? Pastor, simple lang yan. Meron kaming aklat. Yung mga sagot naroon, sasagutin kita, Pastor. Bukod tangi. Bukod tanging tao, si Kristo. Siya lang ang ganun. Kaya nga yun na nakakapagtaka. Bibigyan ko kayo ng dahilan kung bakit hindi lang tao si Kristo. Number 1, He performed miracles. Hindi magagawa ng tao lamang ang himala kung tao lamang siya. Sa makatwid, kaya siya nakagawa ng himala, dalawa ang kalagayan ni Jesus. Diyos at tao pa nung siya'y lumakad sa lupang ito. Bakit ganun? Hindi niya ba kaya gawin to na hindi maging tao ang Diyos? Kaya. Pero paano siya may papako sa krus kung hindi siya naging tao? Paano niya papahiwatig sa atin ang kanyang pagmamahal kung hindi siya naging katulad natin at kausapin niya tayo na tulad na tao sa tao? Kaya naging dalawa ang kalagayan ni Kristo. Bagamat siya'y naging tao, ang Diyos hindi nawala. Ang Diyos hindi pa rin nakikita. Pero nakita yung kanyang pagkatao kay Kristo Jesus para magampanan niya yung kanyang plano. Na ano? Iligtas ang tao. Mapako siya sa krus para sa ating lahat. Mapatawad tayo sa ating kasalanan. Mabigyan ng bagong buhay para siya maging sapat sa ating lahat. Hallelujah! Dakila ang Diyos. Hindi lang tao si Kristo. Isa pa, walang kasalanan si Kristo. Sabi ng Biblia, lahat ng tao nagkasala. O sa makatwid, si Kristo, yun na naman gagamitin, bukod tanging tao na hindi nagkasala. Kaya babalik ka dun sa tanong, kung siya ay bukod tanging tao na hindi nagkasala, hindi lang siya talaga tao. Kasi ang tao talagang mahina, nagkakasala. Pero meron na isang tao, walang kasalanan. Sino? Si Kristo. O hindi lang siya talaga tao. Kasi kung tao lang siya, magkakasala rin siya tulad natin. Lahat. Nakuha niya? Perfecto si Kristo. Walang kasalanan. Anong klaseng tao yun? Hindi lang siya tao. At bago ko tapusin na mensahe, mamayang konti sasabihin ko sa inyo, siya na nagsabi na siya hindi lang tao. Sinabi niya kung sino siya talaga. Sasabihin ko mamaya sa inyo bago matapos ang mensahe. Kasi nasa ikalawang pa lang tayo na kailangan kilalanin natin siya. Yung iba, akala nila kilala nila si Jesus. Pero hindi pala. Yung iba tawag nila kay Kristo ikalawang persona. Pero para sa atin mga kapatid, ang Ama at si Kristo, iisa. Kung may persona man, iisa lang, si Jesucristo. Church, Jesus performed miracles, raised up the dead. Naku. Siguro yung tubig gagawin mo alak, hirap na hirap ka eh. Kahit may AI, kahit na may teknolohiya, hindi nila magawa yan. Tubig gagawin mo alak, mahirap gawin yan. Himala lang talaga ng Diyos. Yung patay, bubuhayin mo? Ay naku, Diyos lang nakagawa niyan. He is sinless and perfect. Walang kasalanan ng Panginoon. Perfecto. At siya'y nagpapatawad sa kasalanan natin. Di ba Diyos lang dapat magpatawad sa kasalanan natin? Kasi tayo nagkasala sa Diyos eh. At kung sa tao naman, pwede kang humingi ng tawad sa tao. Pero yung pagpapatawad ni Kristo sa kasalanan natin sa Diyos, kung siya hindi Diyos, hindi na dapat tayo pinatatawad. Dapat yung Ama niya magpapatawad sa atin. Tama ba? Nakukuha nyo? Palakpak sa Panginoon. Know who Christ is. Hindi po sila hiwalay, yung Ama, Espiritu at si Kristo. Di ba yung katuruan sa atin sa
Katoliko mga kapatid, Roman Catholic, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Separate. Hindi po sila separate. Ang separate sa kanila, yung gawa lang nila. Yung titulo, Ama, Espiritu at Anak. Separate. Pero iisa lang po yun. Iisa lang ang Diyos. John 12:44 proves that there is no separate person when he said, si Kristo nagsabi nito makinig po kayo. He that believe in me, believe not on me, but on him who sent me. Narinig nyo? Pag naniwala kayo sa akin, kay Kristo, hindi kayo naniwala sa akin. Kung hindi, naniniwala na kayo dun sa nagsugo sa akin. Sino nagsugo sa Kanya? Ama. Sino nagsugo sa Kanya? Diyos. So pag naniwala ka raw kay Kristo, hindi lang si Kristo na paniwalaan mo. Pati yung nagsugo kay Kristo. Sapat na po na pag naniwala ka kay Kristo, napaniwalaan mo na yung Diyos. Kasi may duality. Palakpak muli sa ating Panginoon. Believe Christ. Alam nyo yung sinasabing believe Christ? Para sa inyo, parang grade 1 na katuruan, pero hindi Hindi ka basta-basta magbibilib kung hindi ka kumbinsido Tama ba? Kumbinsido ba kayo na siya nga talaga ay Diyos? Yung mga apostol, mga alagad ni Lord, naniwala. Bakit ko sinabi? Nung sila'y pumunta sa kanilang ministeryo kung sa mga lugar, inusik sila, yung iba pinatay, yung iba pinugutan ng ulo, yung isa pinako sa krus na patiwarik, yung isa binanlian, yung isa naman pinana hanggang mamatay. Sumuko ba sila sa kanilang pananampalataya kay Kristo? Wala ni isang alagad ng Panginoon ang sumuko. Dahil kumbinsido sila sa kanilang Panginoon na pinaglilingkuran. Na hanggang sa kamatayan, tuloy ang paglilingkod nila. Bukod lang sa isa. There is just one Apostle John. Namatay ng normal na kamatayan. Hindi pinatay, hindi binitay, hindi pinana, hindi. Namatay ng normal, isa lang. Pero lahat na po ng alagad ng Lord namatay sa pananampalataya nila kay Kristo. Kaya nga umabot po yung pananampalatang yan sa ating kapanahunan ngayon. Inabot tayo rito. Yung pananalig na yan galing sa Israel. Galing sa Israel po. Mga kapatid po natin yung sa bansang Israel, itong Biblia na to, galing po sa kanila yan. Nadamay lang tayo sa kaligtasan dahil hindi po sila lubusang naniwala sa Panginoon. Ang kawalan ng Israel ay kapunuan ng mga hentil. Kasama po tayo ron. Kaya naidugtong tayo sa punong ulibo. Na dapat yung punong ulibo na yon represents Israel, the blessed nation. But they disbelieved God. Hindi sila naniwala sa Diyos. Kaya tayo na naniwala sa Diyos kahit wala naman, parang anak tayo sa labas, kinabit tayo ngayon sa puno na ulibo ang tawag. Kaya, una pa tayong maligtas kesa sa bansang Israel. But, before you conclude and say that the church replaced Israel, the Bible is not yet finished. The Bible explains there will come a time is all of Israel will also be saved. Iba ang timeline ng pagligtas ng Diyos sa Israel. Isinama lang talaga tayo ng Diyos sa kanyang plano. Na bagamat pinili niya Israel, pinending niya muna ang kaligtasan ng Israel para ang iglesia ng Panginoon na tayo makakamtan ng kaligtasan.
Napakabuti ng Diyos, mga kapatid. Napakabuti niya. Know who He is, mga kapatid. He's a God of love. He's a one God of heaven. Sapat ang Diyos, mga kapatid. Enjoy Christ. Minsan, pag nakikita ko mga Kristiyano, mahaba mga muka, nagdududa ako, mga tunay bang Kristiyano to? Dapat ang Kristiyano, kahit sumusuong sa problema, dahil may Diyos tayong buhay, na sapat pa, masaya ka, na naglilingkod sa Panginoon. Merong mga mayayaman dyan sa paligid, ang gaganda ng mga sasakyan, higit pa sa ating mga sasakyan dito, ang kanilang kita nanggagaling sa mga pagbebenta at pagtutulak ng masasamang droga. At sila po ay tawag ay drug lord. Kinaiinggitan ng sanlibutan. Wala po dapat tayo ikainggit dun. Kasi ang boss natin, sapat. Si Jesus sapat. Huwag tayo maiinggit kung yung mga masasamang tao, parang sila pa pinagpapala. Kung pinagpapala sila, higit kang pinagpala. Kasi tayo'y sa Panginoon. Tayo'y sa Panginoon. Hindi ka pababayaan ng Lord. Invite Him and you bring solution to your problems. Not just for the present problems, but for the future. Yung mga poproblemahin mo sa darating na panahon, aayusin ng Panginoon. Sa totoo lang, sa mga kasalan, marami pong ninong-ninang. Ang mga ninong-ninang kadalasan magaling lang sa pagbibigay ng regalo. Tapos sa sobrang niyang daming inaanak, minsan nakakalimutan niya na yung mga inaanak niya. Sa sobrang dami. Kaya payo ko po sa inyo, maglista po kayo kung sino yung mga inaanak ninyo para wag niyo po makalimutan. Wag po kayo sasama ang loob ninyo. Kung pinapaalala ko muli sa inyo na kami ni Sister Lani hindi po pumapayag na maging ninong at ninang kung meron mang ikakasal sa church na to. Kasi mga kapatid, hindi po malayo kung ang mga singles dito natin magpapakasal, lahat kayo, kukunin niyo po kaming ninong at ninang. Walang katapusang kasalan ang nangyayari. Kaya bigyan niyo na lang ng pagkakataon yung ibang mga tao rin na pwedeng maging ninong at ninong ninyo sa inyong darating na mga kasal. Hindi po dahil ayaw po namin talaga sa inyo, kundi gusto po namin pagbigyan din ng pagkakataon yung iba ring mga nararapat din maging ninong at ninang ninyo sa inyong magiging kasal. Malinaw po huwag po kayo magtatampo Hindi po kami nagtitipid. Hindi. Talagang binibigyan lang po namin ng pagkakataon yung ilan para maging masaya. We enjoy Christ in our lives because He is sufficient. Sapat siya sa ating lahat. Oh, hallelujah! Paano ka hindi magiging masaya? Answered prayer. Alam nyo, kahapon po nagkasal po ang pastor ninyo. Garden wedding. Muulan. Problema. Naghanda ka ng garden wedding, umuulan, di papasok ka pa rin dun sa may bubungan, tama ba? Magkakasipon, magkakasakit yung mga panauhin. Paano yung mga medyo nakatatanda tulad nila? Yan hindi ko na sinama yung ako na magiging senior citizen. Ako na pastor, mauulanan rin. Pero alam nyo mga kapatid, matindi yung pananampalataya ng ikakasal. Hindi, binahanda na natin yan, will ng Lord. Ganun ba? Sabi ko, ay ako magkakasal. Binigyan ako ng payong. Sabi ko, tabi mo yung payong na yan. Mamarcha na. Kasi sa kasalan, una po ang pastor mamarcha. Nakahanda na po yung mga entourage. Nakapila na. May mga payong lahat. Umaambon nga, umuulan nga, saka madilim San Mateo ba naman? Resort. Garden wedding, handang-handa. Ang ganda. Pagpasok ko ron mga kapatid, sabi ko, hindi ko dadalhin itong payong by faith. Patitilain ng Panginoon ng ulan.
Walang pumapalakpak. Lahat ba pumalakpak? Lahat? Pagmarcha ko sa harap, mga kapatid, muulan pa rin. Di sumusunod sila, may mga payong, may mga ano. Here comes the bride! Ba, parang tumitila, tumitigil. Pero habang nagkakaroon po kami ng seremonyas, yung notes po ng pastor ninyo, nababasa, nagdidikit-dikit na. Nasa unang yugto pa lang. Pero alam nyo, to cut the long story short, I don't want to put you in suspense further. Tumigil din po yung ulan. Nakaraos po yung kasal. Masayang-masaya yung kinasal. Gumawa ng himala ang Diyos. Kasi sa araw ng hapon, sa aming lugar, talagang umuulan. At yung ulan, talagang ulan. Pero merong himala na ginawa ang Panginoon. Naghimala ang Diyos. Sapat ang Diyos. Ginawa niya dati, ginagawa niya pa rin sa pakapanahunan natin. Alam niyo yung nangyari doon sa kasal namin? Di ba? Yung restaurant nga, nag-strike. Naghanap kami ng restaurant. Mayroon po silang restaurant na bago na in-offer sa amin, sister company. Pero ang pinakamurang pagkain doon is 600 peso more expensive. But we don't have budget anymore. Kaya nga dito kami sa Shangri-La kasi yun lang ang budget namin. Costing something like 30K for 25 tables. Na-transfer kami sa kabila. We have to pay extra 600 per table. An additional of 15K, which makes the budget 30K to 45K. You know what happened, mga kapatid? Kain po. Mas malaki yung plato. Siyempre, mas mahal nga mas malaki yung serving. Mas masarap, mas maganda yung facility. Instead na Shangri-La Restaurant, dahil nag-strike nga, lumipat po sa Mayflower. Mayflower, sarado na po ngayon. Pero when it was open, it's one of the best Chinese restaurant in Quezon City. Kainan. Bayaran na, tapos na, busog na lahat. Uwian na, hi, hello, bye-bye, congrats, best wishes, bye-bye. Linabas namin ni Sister Lani yung mga gift check, yung mga regalo. Hindi po mga polymer na mga pera binibigay dati. Cheque, gift check. Nakukuha nyo, ginagawa sa bangko, ipiprint 2,000, 1,500, yun ang binibigay. Dahil kulang po ang aming budget. At dito, napamahal pa, linalabas na po namin yung higit pa sa budget namin. Naglabas na po kami ron. Alam mo, sabi nung Mayflower, hindi po kayo magbabayad ng extra 600. Yung rate po sa Shangri-La ang babayaran ninyo. Instead of paying 45K, you would just pay 30K. $30 years po ito Kaya yung pera dati malaki Hindi yung 15,000 lang, masyado ka namang dramatic, pastor. Ay malaki na pong lupa mabibili nyo dati noon. 30 years, may 15,000 ka, may lupa ka na mabibili noon. Maniwala kayo sa hindi. Kasi yung pera dati malaki. Ngayon yung 15,000, ano ba yun? Money. Peanuts. But still, money is money. And miracle still happen even in our time. Doon po kami nagsimula, mga kapatid. Nagbayad kami. Buti naman pumayag din. Pumayag po sila. Kasi wala naman pong ninong at ninang magbabayad ng cheque tatalbok. Di ba? Sa panahon po na yun. Purihin ng Panginoon. Miracle happens. Kami po ay bunga ng himala. Kaya sasabihin ko sa inyo, nagpapatotoo po ako sa inyo, huwag kayong manghina. Kung may pagsusubo kayo, mayroong nakaantabay na himala para sa inyo.
ang Panginoon dahil siya'y sapat. Napahaba po ang mensahe. Tatapusin ko na po ang mensahe. Kilala niyo ba si Charles Templeton? Siya po ay kasagpi, katuwang ni Billy Graham sa pangangaral ng Ebanghelyo nung sila'y mga bata pa. They preached crusades. But there came a time when Charles Templeton was disillusioned na instead na siya magpatuloy na maging ebanghelista tulad ni Billy Graham, at magaling naman din siya mangaral, he was disillusioned by his study of the Holocaust. Yung nangyaring mapangit sa mga Israelita na pinapatay ng rehimen ni Hitler na mga Nazi. Umaabot po ng ilang milyon ang pinatay ng rehimen na ito. At ang thesis ni Charles Templeton, kaya siya nanghina sa pananalig at pananampalataya niya sa Panginoon, bakit pinahintulutan ng Diyos ang ganito? Na hindi man lang niya inalalayan itong mga Israelita. Kaya sa makatuwid, bagamat naniniwala pa rin siya sa Diyos, meron siyang tampo. Ang sabi niya, kung maniniwala ako sa iyo ng lubusan, Panginoon, dapat may ginawa ka para sa ikaliligtas nitong mga taong pinatay lamang na walang kalaban-laban ng mga Nazi, German, under Hitler. At siya po ay in-interview ng isang interviewer para tanungin, ano po ang pakiramdam ninyo, Sir Charles Templeton, Dean of Princeton, is it? I'm not sure. Tinanong siya, alam niyo sagot niya tungkol sa Panginoon, kahit siya'y nanghina at hindi na lubusan naniniwala sa Lord. Ito ang hindi na makakalimutan sinabi niya sa interviewer. I miss Jesus. Kahit ganito na kalagayan ni Charles Templeton, ang nawika niya sa nag-interview sa kanya tungkol sa Panginoong Hesus sa kanyang buhay, hinahanap-hanap ko pa rin si Jesucristo. Kawawang tao. Wala namang ginawang masama si Kristo sa kanya. Kaya nga ba ganun ang sagot niya kahit may tampo siya kay Kristo? Naswika niya pa rin ang katagang, hinahanap-hanap ko pa rin siya. Wala kang laban sa kanya. Wala siyang ginawang pangit. Kung ika'y lalayo sa kanya, talo ka. Kasi yung solusyon sa problema mo nawala. Kung di niya nga ikaw tutulungan, makakayanan mo ba sarili? Sarili yan. Kaya nga, kailangan mo anyayahan si Kristo para magkaroon ng solusyon yung problema mo. Bakit marami po nagpapapray nung pandemic? Naalala nyo yun? Pastor, pray nyo naman kami, ganito, ganyan. Hindi ko naman makakilala. Bakit sila nagpapapray? Kasi naniniwala sila yung prayer natin, epektibo. Kasi konektado tayo dun sa puwersa na magpapagaling sa kanilang pasyente. Tama? Pero ito mas maganda, huwag ka na magpa-pray. Ikaw mismo maniwala para ikaw mismo, pag nag-pray ka, epekto na yung kagalingan. Hindi ka na magpapa-pray sa mga leaders ng church. Tama? Hallelujah! Praise God! Huling sitas mga kapatid at magtatapos na po ako. Marami pong nagpapakilala kay Kristo. Kristo tao lang, Kristo rebulto, si Kristo personang ikalawa. Alam niyo ba ikalawang persona? Hindi siya number 1. Number 2. Pag ikaw asawa ka, hindi ka number 1, number 2 ka, medyo may diferensya na, di ba? Sa pagka-Diyos pa, number 2 ka? Unang persona, Diyos, Ama. Ikalawang persona, Jesus. Ikatatlong persona, Holy Spirit. Meron pa sinabi sa Bible, magkakagulo na. Ang pinaglilihi ni Maria ay mula sa banal na Espiritu. Sa makatwid batay dun sa sitas, dalawa yung Ama ni Kristo. Diyos Ama, Holy Spirit, Ama niya pareho.
Dalawang ama, isang anak. Ay, manggulo na po yung mundo natin kapag ganun. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi po ganon. Hindi merong gold medal, silver medalist, merong bronze. Hindi po ganon sa pagka-Diyos. Kristo, sapat na. Naniwala ka kay Kristo, kasama na po ang Diyos, Ama, at kasama na rin yung Espiritu Santo. Iisa lang sila. Pero baka sabihin nyo, ako lang po nagtuturo at nagpupumilit. Pastor, magpatapang-tapangan ka ba sa library namin dito sa aming Trinity Library? Madadaganan ka sa daming katuruan tungkol sa Trinity. Ikaw, isa ka lang nagsasalita dyan sa Valenzuela. Isang sitas lang po dadalhin natin dito para matapos na po usap at matapos na rin ang ating sermon. Revelation 1:8. I am the Alpha, I am the Omega, says the Lord God. The one who is, who was, and who is to come, the Almighty. Sino nagsalita niyan? Kung sasabihin nyo ang nagsalita ng Diyos Ama, pupunta ka dun sa huling parte na Revelation, inulit po ito. Ang nagsalita si Jesus na po. Anong sabi ni Jesus? I am the first, I am the last, the Alpha and the Omega, who is, who was, and who is coming. Sino ba ang babalik sa atin sa mga huling panahon? Si Jesus. Second coming for the church. Tama ba? At yung pangako niya, hindi mapapako yan. Darating talaga siya. Sigurado po yan. Amen? Sino darating? Anong sabi niya sa kanyang sarili? The one who is, who was, and who is coming, the Almighty. Ang kaisa-isang Diyos. This was used to designate the comprehensiveness of God, implying that God includes all that can be. Lahat po ng ating magiging kailangan, problema, masusumpungan natin ang solusyon sa Kanya. He is A up to Z. Ano bang problema mo? Letter M. Kasama yan. Kasi siya nga yung A hanggang Z. Anong problema mo? F. A hanggang Z. Siya yun. May utang ka. A hanggang Z. Lahat. Kompleto. Hindi lang sa simula. Kailangan ng pagkain. Hindi. Sa gitna. Kailangan ng umento. Hindi lang yon. Hanggang dulo pa. He who began a good work in you will complete it in the day of Jesus Christ.